Sa chapter na ito, dahil lang sa pagkawala ni Henderson, biglang may higit 100,000 aplikante na gustong sumali sa Dimitri. Pero ang tanong, bakit sila sabay-sabay nag-apply? At bakit ngayon lang? Samantala sa loob ng Dimitri Tavern, may mga taong nag-uusap na naglaan daw ng gantimpalang pondo ang Dimitri na umaabot sa 1,000,000 ginto. Sinasabi na bukod pa sa kabayarang natanggap nila mula sa Kronos Empire, nagdagdag pa sila ng kalahating milyong ginto ang Dimitri mismo. Sinabi nila na mayaman man ang Dimitri dahil sa industriya ng minahan ng bakal, hindi ka panipaniwala ang halagang iyon. Tinanong ng isang lasing na lalaki kung narinig na ba ng lahat ang tungkol kay Chloe, dahil bilang pagkilala sa mga nagawa ni Henderson, hindi lang siya kinilalang pambansang bayani kundi binigyan pa ng 300 gintong kabayaran. Nagulat ang kausap niya dahil may sistema ang bansang ito kung saan pinangangalagaan habang buhay ang mga pamilya ng mga taong nagbuwis ng buhay, na kahit ang Kronos Empire ay wala sa ganoong antas ng pagkilala. Samantala, may isang taong naghahanda ng umalis sa kanilang bahay. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang sumali sa hukbo ng Dimitri at sundan ang kanilang landas. Nagtataka naman ang kanyang ama kung ano bang sinasabi niya, dahil isa lang naman siyang ordinaryong magsasaka. Ngunit sumagot ang kanyang anak na magsasaka lang din si Henderson noon, dahil sa simula, hindi man lang niya kayang hawakan ng maayos ang espada. Pero sa ilalim ng pagtuturo ni Lord Dimitri, naging dakilang espada si Henderson. Kaya walang dahilan para hindi niya magawa ang ganoon, kaya gusto niyang maging katulad ni Henderson. Sinasabi dito na balang araw, pag-uusapan ng mga tao ang mga panahong ito, at tatawagan nila itong Henderson Syndrome. Samantala sa ibang eksena sa kaharian ng Hector, tinanong ni Prince Edwin ang kanyang ama kung narinig na niya ang tungkol sa bayad pinsala ng digmaan sa pagitan ng Hector Kingdom at ng Dimitri Dukedom. Sumang-ayon ang hari ng Hector dahil sa wakas, tinalo ng Dimitri ang Kronos at pinilit silang pumirma ng kasunduan sa tigil putukan. At pinuri niya ito na isa talaga siyang kahangahangang tao. Seryosong sinabi ni Prince Edwin na tumawid na sila sa puntong wala nang babalikan ang Hector. Dahil hindi na sila maaaring mabuhay sa ilalim ng parehong langit ng Kronos, kaya't magtatagumpay silang kasama ang Dimitri. Sinabi ng hari ng Hector na simula ngayon, paghahandaan ng Hector ang digmaan laban sa Kronos. Samantala sa kaharian ng Redford, sinabi ni King Rondon na malaki ang utang na loob nila kina Roman at ang Dimitri. Dahil kung hindi dahil sa kanila, tuluyan nang nawasak ang kaharian ng Redford. Sinabi niya sa kanila na tandaan nila ito, dahil mula sa sandaling nagpasya ang Dimitri na makidigma, itataas din nila ang kanilang mga espada para sa kanila. Sabay sigaw nila ng pagpapalan ng Redford sa Dimitri. Samantala sa ibang mga kaharian tulad ng Cairo, Umberto, at Frank, ay nagsisimula na rin silang maghanda sa pakikidigma, at ang iba pa'y kapareho ang nararamdaman dahil sa malaking pagkatalo ng imperyo ng Kronos, at dito nagsimula ang unang Continental War. Sinasabi dito na sa unang pagkakataon, natalo ang imperyo ng Kronos, samantalang nanatiling neutral ang imperyo ng Valhalla. Ang dating alyansa ay naging bagong alyansa ng mga kaharian, na ngayon ay pinamumunuan ng Dimitri. Samantala makalipas ang 2 linggo, sinimulan na ang pagre-recruit para sa mga pribadong sundalo ng Dimitri. Ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kalahok ay nililimitahan na lamang sa mga hindi pa bahagi ng Dimitri Dukedom. Gayunpaman ang mga individual na kabilang sa nasasakupan ng Dimitri ay pwedeng mag-apply at baguhin ang katayuan nila sa pamamagitan ng isang pagsusulit sa kwalifikasyon. Natuwa naman ang isang lalaki dahil sa wakas, dumating na ang pagkakataon para maging pribadong sundalo siya ng Dimitri. Sinabi rin na marami sa mga kasalukuyang sundalo ng Dimitri Army ang mag-a-apply din, kaya't inaasahan na dadagsa ang mga tao. Kaya kailangan nilang pumasa, kahit sa gitna ng matinding pagsubok ng oras. Nang kumalat ang balita tungkol sa Dimitri, umabot ito sa buong kontinente ng Salamander na pati sa loob ng Dimitri na dama ang pananabik. Samantala, sa imperyo ng Valhalla, sa pamilya ng Count Clive, may isang lalaki na nagsabing, ito ang liham niya ng pagbibitiw. At sa palagay niya, hindi niya na maaabot ang mithiin niya sa lugar na iyon. Siya si Logan, ang ika-19 sa ranggo sa loob ng Valhalla. Nagalit si Count Clive at pinunit ang papel ng resignation, dahil ayaw niyang mawala si Logan sa tabi niya. Galit niyang tinanong kung saan siya pupunta at kung sino ang nang-ahas na mang-akit sa kanyang swordsman, at tinanong pa niya kung si Halton ba o si Markle. Pero sumagot si Logan na hindi siya lilipat sa ibang bahay sa loob ng Valhalla. Kaya galit na tinanong muli ni Count Clive kung ano talaga ang dahilan niya sa pag-alis. Sagot ni Logan, hindi niya malilimutan kung paano pinatunayan ng Dimitri ang halaga niya noong
buong festival. Dagdag pa niya, na wala na ang romantikong diwa ng Valhalla at wala na rin ang dangal ng isang mandirigma sa lupang iyon. Kaya sinabi niya na kahit anong kondisyon pa ang ialok ni Count Clive, hindi na niya mapipigilan ang desisyon niya. Dahil ang pangarap na matagal na niyang hinahanap bilang isang tunay na mandirigma, ay tanging sa Dimitri niya natagpuan. Pagkatapos noon, nagpasalamat siya sa lahat. Samantalang si Count Clive, tila namatay ang loob sa pagkawala ni Logan. Sumisigaw ang matandang Maharlika, tinatawag ang pangalan ni Logan na umaasang babalik pa ito. Samantala, sa isang restaurant, may mga taong nag-uusap. Dati raw siyang knight ng isang iginagalang na pamilya sa Umberto, pero matapos niyang malaman kung paano tinrato si Henderson, nawalan ng kabuluhan ang lahat. May isang taong naman binagsak ang iniinom niyang basong alak. Tinanong siya ng isang kalbo kung taga saan siya, dahil mukhang may karanasan ito sa pakikipaglaban. Sumagot ang may buhok na siya ay galing sa Frank. Nagulat naman ang kalbo dahil malayo ang pinanggalingan niya, kaya tinanong niya ito kung ano ang nagtulak sa kanya para pumunta rito. Sinabi ng lalaki na narinig niyang kumukuha ng pribadong sundalo ang bayani ng Dimitri, kaya iniwan niya ang lahat at nagmadaling pumunta rito. Dahil kung mamumuhay man siya sa gilid ng patalim, mas pipiliin niyang maglingkod sa isang taong hindi binabaliwala ang kamatayan. Nagpakilala naman ang kalbo na siya ay mula sa Hector, dahil ang pagre-recruit na ito ay talaga namang nagpapaalab sa kanya. Pagkatapos ay nilapitan niya ang isang tahimik na tao at tinanong kung taga saan siya. Seryosong sinabi ng lalaki na galing din siya sa Frank pero ayaw niyang makipag-usap kaya huwag siyang kausapin. Natuwa naman ang kalbo dahil sa tingin niya ay nagsisinungaling ang lalaki, dahil ang mga taga-Frank ay hindi ganoon magsalita. Dahil sa karanasan ng kalbo, ang lalaki ay galing pala sa Kronos Empire, kaya't nagulat ang lalaki nang marinig niya iyon. Makikita ang ibang lalaki na may masamang titig sa kanya dahil galing siya sa imperyo ng Kronos, kaya naman sinabi ng lalaki na naiintindihan niya ito, dahil siya rin ay mula sa isang bansang kaaway. Ibinunyag niya na siya ay taga-Kronos at pumunta siya sa Dimitri. At malungkot niyang sinabi na nagsawa na siya sa masasamang gawain ng imperyo ng Kronos. Dahil dito, napagpasyahan niyang hindi niya kayang palakihin ang kanyang mga anak sa ganoong bansa. Sabay hawak sa kanyang pendant, at inaalala niya ang kanyang minamahal na pamilya. Nalaman nila na kaya tumakas ang pamilya niya sa gitna ng gabi ay dahil may mga bulong-bulungan na si Baron Charlton mula sa Navy ay napatay. Nagulat naman ang kalbo, dahil kung pati mga taga-Kronos ay nagsisipunta na rito, kaya halos imposibleng makapasa sa pagsusulit. Samantala sa ibang eksena, tinanong ng lalaki si Captain Jonathan kung sa tingin niya ay ilan ang magkakaroon ng pagkakataon ngayong araw. Sinabi ni Captain Jonathan na kahit noong hindi pa ganoon kasikat si Roman, marami na silang aplikante noon. At sa tingin niya, maaaring umabot ito sa 10,000 ngayon dahil sa kasikatan ng ating bida, kaya naman ikinagulat ito ng kanyang tauhan. Dagdag pa niya, nagsimula na ang pagtanggap ng mga aplikante para sa mga pribadong sundalo, kaya inaasahan nila na libo-libo ang darating ngayong araw pa lang. Samantala sa loob ng tanggapan ay sobrang gulo dahil ikinalat na naman niya ang mga dokumento, at patuloy siyang nakakagawa ng mga pagkakamali. Nang makita nila si Captain Jonathan, humingi sila ng tulong sa kanya, habang iniisip nilang dalawa kung totoo nga bang may mahigit 10,000 silang aplikante. Samantala, habang binabasa ni Captain Jonathan ang impormasyon tungkol kay Fabier na may edad na 39 na ngayong taon, nalaman niya na nagsilbi ito bilang isang Knight Order ng prestihiyosong pamilyang Umberto. Sa kasalukuyan, may kakayahan si Fabier na magpakita ng 3 star aura. Sa isip ni Captain Jonathan, ang pagtitiwala sa kanya sa ganoong posisyon ay patunay ng kanyang kakayahan, dahil ang mga digmaang kanyang dinaanan ay kinabibilangan ng iba't ibang tunggalian. Kamakailan, siya ay kusang loob na nag-enlist matapos ideklara ng pamilyang Dimitri ang ganap na digmaan laban sa imperyo ng Kronos. Isang swordsman na ganito kataas ang antas, hindi man lang nag-a-apply sa Knight Order, kundi bilang isang simpleng pribadong sundalo. Napasabi na lamang ang isa sa kanyang mga tauhan, na sa anunsyo para sa recruitment ng mga pribadong sundalo, hindi niya inakala na pati ang mga ganitong klaseng tao ay magpapakita. Dahil maging ang deputy leader ng isang malaking grupo ng mga bayarang sundalo, mga elite mercenary, kabalyero, at aura swordsman ay sumali sa Dimitri. Maliban kay Fabier, marami pang iba na may talento ang nagtipon dito.
Nalaman nila ito dahil lahat sila ay dumating upang maturuan ng batang Panginoon. Kaya sila nag-apply dito. Nang tingnan ni Captain Jonathan ang susunod na aplikante, bigla siyang napatigil. Mabilis siyang napatayo mula sa kanyang upuan at nagtanong sa sarili, bakit siya nandito sa lahat ng tao? Sinasabi rito na siya si Fred, ang dating Knight Commander ng pamilyang Memphis na mula sa imperyo ng Kronos. Samantala, sa ibang eksena sa loob ng Kronos Empire, sa pamilyang Memphis, sinabi ni Marquis Memphis na isang tagumpay pa lamang ang kanilang nakamit, ngunit nagsisidagsaan na silang lahat papunta sa Dimitri. Nag-aalala naman ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi na, hindi pa nagsusumite ng ulat si Commander Fred sa loob ng isang linggo. Kung ganoon, iniutos ni Marquis Memphis na magpadala ng tao upang alamin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit ayon sa kanyang katulong, pagdating nila sa tahanan ni Fred, wala ni isang tao roon. At ngayong araw, kinumpirma nilang ginamit ni Commander Fred ang warp gate kasama ang kanyang pamilya, na ikinagulat ni Marquis Memphis. Nalaman nila na ang patutunguhan ng warp gate na iyon ay mula sa lugar ng Cortez. Sa isip ni Marquis Memphis, ginamit ni Fred ang warp gate upang makapunta sa Cortez, isang lupaing inangkin na ni Roman. Kaya napatanong na lamang siya, na huwag niyang sabihing si Fred, ang commander ng Memphis Family Knights, ay lumipat na sa panig ng Dimitri. Dahil sa insidente na iyon, agad itong ibinalita ng opisyal sa kanilang emperador, ipinahayag niya na ito na ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang imperyo. Dagdag pa niya, sa ganitong bilis ng mga pangyayari, hindi na nila mapipigilan ang tuluyang pag-alis ng mas maraming talentadong mga knight mula sa Kronos. Galit na galit ang emperador at agad na nagutos sa mga Imperial Knights, dahil anumang katayuan ng taong nagtaksil sa Kronos, ang parusa ay pareho, lipulin sila, pati na rin ang kanilang pamilya. Para sa emperador, ang mga taong nagtaksil ay wala ng halaga sa kinabukasan ng imperyo ng Kronos. Habang naglalakad ang emperador, pumasok sa kanyang isipan si Roman. Ayon sa mga ulat, nakamit ni Roman ang isang natatanging estilo ng espada na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ayon sa kasaysayan, si Alexander ang tagapagtatag ng aura swordsmanship. Bagamat tinalikuran niya ito at piniling maging isang salamangkero, hindi pa rin nawawala ang kanyang interes sa martial arts ni Roman. Nais niyang malaman kung gaano kalakas si Roman. Iniisip niya, kung makakapasa ang mga fragment na ipinadala niya sa pagsusulit ng Dimitri, maaaring maranasan niya mismo ang estilo ni Roman sa pamamagitan ng possession. Samantala, isang napakalaking bilang ng aplikante ang dumagsa para sa recruitment ng mga pribadong sundalo ng Dimitri na umabot ito sa halos 100,000 katao. Matapos ang unang screening, 10,000 pa rin ang natira. Hindi inasahan ng mga taga-Dimitri ang ganitong lawak ng interes mula sa publiko. Dahil dito, kahit ang mga hindi kilalang miyembro ng angkan ay ganap na nagmabulis sa upang isagawa ang masusing pagsusuri sa kakayahan ng bawat aplikante, pati na rin ang verifikasyon ng kanilang pagkakakilanlan. Anumang pagkakaiba sa impormasyong isinumite ay agad na nagreresulta sa diskwalifikasyon. Pagkatapos ng 2 linggong pagsusulit sa kwalifikasyon, na-finalize na ang listahan ng mga papasok sa ikatlong yugto ng pagsusulit, mula sa 5,000 na matagumpay na kandidato, 500 lamang ang pipiliin bilang mga pribadong sundalo. Ang natitirang bilang ay bibigyan ng pagkakataong sumali sa regular na hukbo ng Dimitri. Sinabi ni Chris na ipapaliwanag na niya ang format ng ikatlong pagsusulit. Ayon sa kanya, simple lamang ang proseso. Sa kanyang likuran ay naroon ang mga senior ng hukbo ng Dimitri, mga taong may dakilang kontribusyon sa kanilang nasasakupan. Pinapili niya ang bawat kalahok ng isa sa kanila, kabilang na siya, upang maging sparring partner. Dagdag pa niya, ang tagumpay ay hindi lamang ang tanging batayan ng pagpasa. Kahit matalo, basta't makapagpakita ng makabuluhang kakayahan at potensyal, ay maaari pa ring pumasa. Inanunsyo niya na ang unang kalahok na makikipag-sparring ay si Fabier, na nagmula sa kaharian ng Umberto. Sa isip ni Fabier, simple lamang ang pagsusulit na kanyang sasalihan. Ang tanong ay kung pipiliin ba niya ang isang hindi kilalang kalaban, o ang isang kilala na at kilala ring malakas. Ngunit matagal na niyang napagpasyahan kung sino ang lalabanan niya. Tumingin siya kay McBurney, na isang graduate ng Southern Training Camp na kilala sa kakaibang estilo ng kaliwang kamay sa paggamit ng espada, ngunit kaliwete rin siya, sanay siya sa estilo ng mga kaliwete, kaya't sinabi niya na si McBurney ang gusto niyang labanan. Ipinaliwanag ni Chris na ang oras ng laban nila ay 3 minuto, at ang kanyang pagkapasa o pagbagsak ay nakadepende sa kalalabasan ng laban. Pagkatapos nun, sinimulan na ni Chris ang sparring match. Makikitang si Fabier ang unang umatake kay McBurney upang maipakita ang kanyang kakayahan. Sa isip ni Fabier,
Alam niyang hindi siya magkakaroon ng maraming opsyon dahil pareho silang kaliwete, at may limitasyon ang kanyang kaliwang braso. Gayunpaman, madali lamang na naiwasan ni McBurney ang unang atake ni Fabier, na tila walang kahirap-hirap. Hindi pa rin sumuko si Fabier at agad siyang nagpakawala ng isang malawak na slash, upang matamaan si McBurney, dahil sa kahangahangang reflexes ng kaliweteng swordsman, nagawa niyang iwasan ito kahit nasa mahirap siyang posisyon. Sa isip naman ni Fabier, inakala niyang nawalan ng balanse si McBurney dahil sa kanyang malakas na atake. Ngunit makikitang si McBurney ay seryosong tumingin lamang kay Fabier, isang tingin na nakakatakot, na parabang hindi pa niya ipinapakita ang tunay niyang lakas. Makikita na kumukuha siya ng malaking espasyo sa pamamagitan ng paikot-ikot na galaw sa paligid ng arena. Ginamit niya ang kanyang teknik na parang umiikot na trompo, sabay pinaulanan si Fabier ng maraming atake mula sa iba't ibang direksyon. Sinusupil niya ang espasyo gamit ang kakaibang footwork, na nagpapahirap kay Fabier na makalapit. Makikita rin sa mukha ni McBurney ang seryosong intensyon na tapusin na ang laban. Nagulat si Fabier dahil si McBurney ay nangingibabaw sa arena gamit ang kakaibang galaw ng kanyang paa. Ngunit sa isip niya, dahil isa lamang ang kamay nito, tiyak na magkakamali rin ito kalaunan. Makikitang muling sumugod si McBurney, at malinaw na balak na niyang tapusin ang laban. Nang makita ito ni Fabier, naisip niyang ito na ang pagkakataon niya, kaya mabilis din siyang umatake. Dahil sa sabay nilang pag-atake, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa arena, at hindi kaagad nalaman kung sino ang nagwagi. Sa huli, si McBurney pa rin ang nanalo, habang si Fabier ay nakaluhod at buong pusong tinanggap ang pagkatalo. Sinabi ni Chris na ang susunod na kalahok ay si Thames, ang walang kilay. Naiinis naman si Thames dahil sa antas ng kanyang kakayahan, pakiramdam niya ay kailangan niyang pumili ng kalaban na madali lang talunin. Kaya iniisip niya kung sino ang pipiliin upang siguradong makapasa sa pagsusulit na ito. Maya-maya, nakakita siya ng isang maliit at payat na knight na pwede niyang labanan. Itinuro ni Thames ang lalaking iyon, at agad naman itong pinatawag ni Chris. Ang pangalan ng lalaki ay si Hunt. Inaakala ni Thames na hindi pamilyar ang pangalang iyon, at tiwala siyang madali lang talunin si Hunt, lalo na't mas malaki siya rito. Napasabi naman si Fred, ang hamong iyan, siguradong babagsak siya. Ngunit sumagot ang kalbo, base sa pangangatawan ni Hunt, baka si Thames pa ang manalo. Ipinaliwanag naman ni Fred na ang mga sundalo ni Roman sa Southern Front, Western Front, at sa labanan sa Valhalla ay mga mandirigmang hindi pa kailanman natatalo. Kaya ang ibig sabihin nito, ang mahihina ay hindi kailanman nagtatagal sa kanilang hanay. Nang sinimulan ang laban, makikitang agad na nasira ni Hunt ang depensa ni Thames. Napasabi si Fred, na hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga tao ang tunay na layunin ng pagsusulit na ito, dahil hindi nila nakukuha ang punto. Dahil kung tutok lang sila sa lakas ng kalaban at hindi sa sariling kakayahan, tiyak na hindi sila makakapasa sa ikatlong pagsusulit. Makikitang madali lang natalo si Thames ni Hunt, na isang sipa sa mukha ang tuluyang nagpabagsak sa kanya.